I do not know if you still believe in me. Nakatingin ako sa inyo, dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Isang taon matapos kidnapin si Pangulong Duterte, ay buhay na buhay pa rin sa alaala ng mga Pilipino ang kanyang mga nagawa sa ating bansa at pagmamahal niya sa sambayanang Pilipino. Pag-usapan po natin lahat ng mga bagay-bagay na yan maya-maya po lamang, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang mga balita na may kinalaman sa ating bansa. At sa video na ito, gugunitain po natin ang isang taon matapos nakidnapin si Pangulong Duterte at dalhin dyan sa The Hague nang hindi dumaan sa tamang proseso. Mga kababayan, bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating Facebook page at syempre, huwag kakalimutan mag-share, mag-comment at mag-like sa ating mga video na ina-upload. At ito, mga kababayan, naaalala ko pa, isang araw bago hulihin si Pangulong Duterte, kami po ay nasa Hong Kong. Si Pangulong Duterte ay nagsalita sa harap ng mga Pilipino dyan sa Hong Kong at hindi po magkamayaw. Nakitang-kita mo ang pananabik ng ating mga kababayan Pilipino dyan na makauwi sa Pilipinas, lalo-lalo na yung nagpunta doon, ang ating pinakamamahal na magaling na Pangulo na walang iba kundi si PRRD. Maging kami ay nabigla, nagulat sa pagmamahal at respeto na ipinakita ng ating mga kababayan OFW sa dating presidente. At ibabalik ko lang ng konti, mga kababayan, yung kanyang pagsasalita, at ito na pala ang huli na kanyang appearance at pagsasalita sa entablado bago siya dukutin at kidnapin at dalhin sa ICC. Mga kababayan, magbalik na po tayo. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Nakatingin ako sa inyo, dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga punta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan kasi ganoon rin ako noon. Kaya OFW, magkikinig ako, OFW, mabuhay kayong lahat. Ito po yung mga panahon na nilalabanan na ni PRRD yung napapansin niyang korupsyon sa Pilipinas. Marami ang hindi naniniwala, marami ang nagsabi na ito ay paninira, pero nasaan tayo ngayon? Hindi ba tama ang mga sinabi ng dating Pangulong si PRRD? Mga kababayan, makakalungkot man isipin na ito pala ang huling pagsasalita ni PRRD sa entablado at ito ang kanyang huling appearance bago siya kidnapin ni Torre. At dito sa pagkakataong ito, mga kababayan, diyan
sa Hong Kong, nandyan po kaming Banateros, nakita namin kung gaano kamahal ng ating mga kababayang Pilipino si PRRD. At makalipas po ang 1 taon, ginugunita natin ngayon ang pagkidnap po sa kanya. Pero wala pa rin hustisya na nakakamit si PRRD. Si PRRD po ang nakapagbigay sa atin, sa bansa natin ng katahimikan. Oo, sa isang gera, hindi po naiiwasan nagkakaroon talaga ng collateral damage. At ito ay hindi po sinasadya. Kung gusto mong ayusin ang buhay mo, kung gusto mong ayusin ang nasasakupan mo, meron talagang nasasakripisyo, hindi po talaga naiiwasan yan. Pero, masakit po ang katotohanan na kung sino pa ang presidente na nakapagbigay sa atin ng dangal, siya pa ngayon ang pinahihirapan, siya pa ang pinaparusahan. Kaya mga kababayan, bilang anak or bilang isang Pilipino na ang turing kay President Duterte ay ama, masakit po sa atin. Masakit po sa atin ang kanyang kalagayan ngayon. Sa edad po niya, dapat nagpapahinga siya. Dapat ini-enjoy niya ang natitirang buhay niya dahil buong buhay niya ay naglingkod siya sa mga Pilipino at naglingkod siya sa kanyang mga nasasakupan. Pero, ito po talaga siguro ang kapalaran niya. Kapalaran na hindi dapat nangyayari sa kanya. Kapalaran na hindi dapat sinasapit ng isang mabuting leader, ng isang masipag, matalino, at tunay na nagmahal sa Pilipino. Kaya nga hindi natin maiiwasan na maglabas ng damdamin ang kanilang mga anak. Katulad na lang halimbawa ni VP Sara Duterte. Ma'am, may hapon. Ma'am, ano po message yung ma'am? 1 year na po sa ICC, CPRD. Nag-ikot kami kanina. Marami pong Dabawenyos ang galit na galit, ma'am, sa ginawa po sa kanya. Oo, hindi lang mga Dabawenyos, no? Mga Pilipino, galit sa nangyari. Pag-kidnap din dating Pangulo Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basihan at walang maayos na witnesses. So, galit ng mga tao, isang taon na sila galit, hindi inuupas yung galit hanggang hindi mabalik sa dating Pangulo. Hindi yung urgent. Ayan, mga kababayan. 1 taon, wala pa rin hustisya. 1 taon, wala pa rin silang matinong ebidensya. 1 taon, wala pa rin matinong testigo. Pero, bakit hindi nila pinapalaya at hindi nila binibigyan ng pagkakataong mag-enjoy sa buhay yung dating presidente na napakalaki na ambag sa ating bayan? Mga kababayan, kahit sino naman siguro, magagalit, malulungkot, at magkakaroon ng hindi magandang pakiramdam sa ating gobyerno ngayon. Marahil hindi lahat ng Pilipino ay sumusuporta sa dating presidente at sa mga Duterte, pero tandaan nyo, mga kababayan, majority ng Pilipino ay mahal ang mga Duterte. Dahil mas importante yung nakita mas importante ang nakita at naramdaman kaysa doon sa narinig lang. Dahil tunay nga naman na noong panahon ni Duterte, meron tayong nakita at meron tayong naramdaman. Kabaliktaran sa nangyayari ngayon na ang mga nangyayari ay puro lang natin naririnig. Yung mga pangako at ginagawa nila, puro lang natin
naririnig, wala po tayong maramdaman, at wala po tayong makita. Hindi lang po si BP Sara ang anak ni President Duterte. Nandyan si Pulong, nandyan si Kitty, at nandyan po si Mayor Baste Duterte. At kahapon, si Mayor Baste Duterte ay nagsalita po dyan sa ICC, dyan sa tinatawag na Duterte Street, kung saan nagtitipon-tipon ng mga Pilipino para ipakita ang suporta sa dating magaling na Pangulo. Ito po, pakinggan po natin ang mensahe at ang speech ni Mayor Baste Duterte. Una, maraming salamat sa pag-atog ng Tagalog. Pagpunta. Sobrang lamig kasi. Yung betlog ko tumigas na. Hindi, kakagaling ko lang doon kay Papa. Tapos, okay naman siya. Walang magawa eh. Tiis lang talaga yung pwede nating gawin, and among other things na kaya niyong gawin. Pero tingin ko, maganda talaga kung ituloy nyo lang talaga yung mga nakita yung magagandang bagay at magagandang sinabi na nakakadagdag sa pagpapaganda sa ating bansa. So alam nyo na noon, may point of comparison naman talaga tayo when it comes to what was governance then and what is governance now in this administration that we are in. So somehow tingin ko di naman talaga okay yung sitwasyon, pero okay na rin na nakita natin kung ano yung gusto natin para sa Pilipinas talaga. Yung tatay ko nandyan yan kasi handa talaga siya na if ever it will come to yung nangyari sa kanya, isakripisyo niya talaga yung buhay niya para sa inyo. Kasi noon pa lang, hindi pa yung tumatakbo ng presidente, yung tinatanong pa kami doon sa Davao, kami mga anak, lahat kami hindi pumayag talaga. Kasi alam namin magulo. Kasi kilala namin yung tatay namin na he will fight for his people, the Filipino people. Because he fought for Davao City. Nung simula siya sa Davao, hindi naman talaga lahat ng taga Davao natanggap yung methods niya or his way of governing the city. Pero hindi yan takot na sabihin na hindi siya magustuhan ng tao o hindi siya tanggapin ng tao. Hindi yan tatakot sa opinion ng tao sa kanya, kasi ang gusto niyan kung ano kailangan ng lugar mo para maayos mo yung lugar mo. So kung yun yung nakita niya na kailangan talaga ng tao, lahat hindi rin tumanggap agad until there came a time na the Davaoenos realized na tama naman pala talaga yung tao. So, at this point, Davao, kaya hindi siya nakakalimutan talaga ng mga taga Davao. Kasi, despite of the adversity that he faced during the time when he was mayor, lahat ng mga mahirap, mga polisiya, mga batas na mahirap i-implement kasi nga may mga Pilipino may nakasanayan na hindi masyado stricto when it comes to laws, ganun. Yun talagang inano niya na whether saan siya ilagay ng mga tao, ayaw ng tao sa kanya o gusto ng tao sa kanya, basta ito yung kailangan nating gawin para umangat yung mga buhay ng tao. Hindi lang yung the chosen few who are privileged enough na nandyan ka sa taas, lahat ng Davaoen yun ng panahon na yun. So alam namin na pagdating niya sa national level, maraming makakalaban talaga yung tao, yung tatay ko. Kasi yung traditional
na yung Pilipinas, alam nyo na yan eh. Nakikita nyo yan, yung mga oligarko, yung mga dinastiya, na sila rin yung mga the same oligarchs are the same dynasties in the, like most provinces. Kaya yung mga congressman na yan, gustong-gusto nila si Marcos because they are conservatives. Gusto nila yung status quo na maintain nila na nandyan lang sila lagi sa position nila. Kasi they have better control of their constituents pagka centralized masyado yung governance. So kaya gustong-gusto nila si Marcos maliban sa pera na mga malita nila. So yun, alam namin kasi hindi ito traditional na politician yung naging presidente nyo rin noong 2016. So kaya nangyari yan lahat hanggang sa, ewan ko, siguro nila alam kung ano na yung gagawin nila. Tingin siguro nila pag pinasok nila yung tao dito, matatapos na yung istorya. Wala nang pag-usapan kasi talo na. Sa ano kasi, sa in human history, kung titingnan nyo, hindi lahat ng mga tao na mga leader ng isang, o may followers, may nagtiwala na pinaslang, nilagay sa sabay prisuhan sa kuwan. Kulungan, system na eh. Hindi lahat ng yung pinapasok sa kulungan, nawawala lang. Mas lalong lumalakas yung mga iniwan niya, mga sinabi at nagawa niya nung. So, I think it's grave miscalculation on itong si Bangag nga gisipon na po doon sa UN. Sa UN pagod ang putang inang pagkauwaw niyawa. Oh. Pero at least nagdala siya ng panyo. Alam niya, puta mo tulo gini ko si puno niya. Kasi ako ang sunod na ni Gehas ng tugnawa Pero mauna, I think akala nila. Tingnan niyo yung Iran ngayon, pinatay nila yung Ayatollah Khamenei. Lalong nag-unify yung mga Iranians against foreign invasion or foreign intervention. So I think it could be the same, similar. Kaya wala din naman talaga tayo dito kung walang nagawa na tama yung tao na nandyan na nilagay nila sa ICC. Sa detention unit ng ICC. So, may election naman tayo. And that's I think, sa ngayon, doon tayo papunta sa election. So, gamitin nyo lang talaga yung your power to vote. That's yun yung gamitin nyo, kailangan nyo na gamitin para pumili, tapos yung direction talaga ng bansa natin, nasa mga kamay nyo yan. Yung mga sino ba ang gusto nyong presidente? Dati nga. Sara. Ako? Iko kapoy? Kapoy kayo? Ang posisyon, alam nyo man to yung iba dito na the more you go up, the more problems that you will have. So, ako, baka mag-demote ako into vice mayor pagka sunod election. Pero gamitin nyo yung your right to vote is you have the power to change or to kung anong direksyon yung gusto nyo para sa bansa natin. Pero alam nyo,
nandito ako pumunta kasi alam ko nandito kayo. Gusto ko lang talaga magpasalamat kasi alam ko nagtiwala kayo sa tao, yung tatay ko. And he went into office, he ran for the presidency wholeheartedly at with the goal to serve the Filipino people. And yung binigyan yung tiwala, hanggang ngayon nandyan pa rin yung tiwala nyo sa kanya, yung suporta, nandito kayo, kung saan-saan kayo sa buong mundo galing. Salamat sa inyo. Thank you for trusting the person and supporting him. So, kailangan namin sa ngayon, hindi rin naman kami mga iyakin na tao, pero I also thank you for the prayers for him. So yung mga dasal nyo, malaking bagay yan. May nagagawa rin naman talaga. May Diyos din naman talaga. So, yun. Tapos, di pa kayo mamamatay sa lamig dito? Okay na Yung sawa na ako eh. March 3 pa ako nandito. Tapos, wala na, hindi ko kaya dito eh. Pero okay, sa loob, hindi naman talaga. Hindi man. Ha? Laban. Okay naman, pero yun nga, wala naman talagang okay na tao na Nasa loob. ilagay mo dyan sa detention unit. And kung isipin mo, may nade-detain ba ng 1 taon? Diba? I mean, sir, yung sa Parang mo nang Warman, kinulong, tagal na confusing nga talaga tong sitwasyon niya. Pero ano yan, politika talaga yan. As I said earlier, dahil nga yan sa transition na kailangan sa yung nag-introduce ng transition para sa Pilipinas kung saan tayo papunta. Ay ngayon, nakita nyo na, and I think, naintindihan nyo din naman talaga kung ano yung gusto niyang gawin para sa bansa. Problema lang, you only get 6 years sa isang termino ng tao na maging presidente sa buong Pilipinas. So, pero tingin ko naman, may hustisya rin naman talaga sa dulo. May Diyos. Kung ano man yung niya, kapalaran niya. Sinasabi niya naman lagi sa akin, kung ano yung kapalaran niya, he will not say sorry. Kung ano man yung pinagsasabi against him, he will not say sorry. Kasi yung ginawa niya para sa bayan niya. Yan lang lagi na, inuulit niya. Ako po, pag-sorry na lang para makagawas ka, magkana ba, no? Ay. So, kakagaling ko lang doon. And there's a poem na paborito niya ito. Since nung maliit pa ako, lagi niyang sinasabi, Invictus, out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced or cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears, looms but the horror of the shade. And yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. So, siya nga, basahin ko daw sa inyo. So, okay na, nakakomply na ako ha. By William Ernest Henley. So, kung sabi niya, kung tatanungin niyo daw siya, kung ano yung sagot niya sa nangyayari sa kanyang ngayon, yun daw yung sagot niya. So kung ano man yan dyan, yun yung sagot niya.
So, tulad na sinabi ko, lahat yan alam niya. He was not taken by surprise. Wala, alam niya kasi alam niya talaga yung binangga na dyan sa bansa natin. So, tingnan natin saan pupunta itong sitwasyon natin. At least may gana yung nasa likod ko. Pero salamat salamat sa walang tigil na suporta. Thank you din para sa akin as a Davaoenyo. Thank you for believing Mayor Rodrigo Duterte. He is our hero in Davao City. At least nakita nyo na yung taga Davao na leader namin na what made Davao it is today. So thank you for believing in him. So I hope you will stay inspired and continue to spread his stories, yung mga nagawa ng tao. I will not say my tatay ko man yung daan. Pero yeah, yung tao na nandyan ngayon na nilagay dyan sa ICC. So, thank you. Good afternoon sa inyong lahat. And God bless you all. Thank you, Mayor. Ayun, mga kababayan. Talagang ibang tatak Duterte, no? Yung nagugustuhan ko sa kanila, hindi nakakalimutan na magpasalamat. Yung ibang mga politiko, hindi mo sila marinig na magpasalamat kasi matataas ang tingin nila sa sarili nila. But ito mga Duterte, every time na sila ay may hawak na mikropono at nakaharap sa tao, lagi may maririnig kang salamat eh. Oo. Napaka-importante dyan sa isang leader na mapagkumbaba, na marunong makisama sa mga ordinaryong Pilipino. Mga kababayan, nakakalungkot man ang nangyari kay Pangulong Duterte, pero ako nakakasiguro na may dahilan ng Diyos kaya nangyayari ito. May dahilan ng Diyos kung bakit niya ginagawa ito or kung bakit nangyayari ito para ipakita sa atin kung gaano ka-diablo ang namumuno ngayon sa Pilipinas. Kung gaano ka walang hiya, kung gaano ka demonyo, at kung gaano ka walang utang na loob. Nakikita naman po natin ang nangyayari sa ating bansa ngayon, ang nangyayari sa Pilipinas. Wala po tayong maramdaman na maayos. Palubog po ang ating bansa. Ito siguro ang tinatawag na karma sa mga pinaggagawa nila. Yung pagnanakaw ng mali-maleta, pagpapahirap sa mga taong walang kasalanan, at panloloko sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, isang taon makalipas, nakidnapin si Pangulong Duterte. Sariwa pa rin po sa isipan ng mga Pilipino kung paano siya hinuli, kung paano siya kinidnap, at kung paano natin nakita ang kawalang respeto ng mga namumuno sa bansang ito at mga nagpapatupad ng batas mismo. Mga kababayan, balikan po natin ang isang taon ng pagkakadakip, pagkidnap, at pagbabalasubas sa pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Ihanda niyo po ang inyong mga panyo. Yes, sir. Pinarating ko po, sir. Hintayin ko lang yung dalawang anak. Walang darating, sir. Walang darating, sir. Malas tulungan. Galing ako fiscal. Tapos ganito yung Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Ako maniwala nga, hihilain ko yan. Tapos pa lang. Pero hihilain ko yan.
lawyer. Ba't mo hawakan? Yung mga Huwag mo hawakan yung nanay ko! anong kasalanan mo? Hindi! Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko! Akin na! Kalilikad na! Ito yung gusto nyo? Gawin na! Ah! Luwag na konti. Ano yung babae yan, ha? Separate na. There is a time to be great, kagaya ko. Presidente ako. I do not. But there will always be a time that I will be nobody. And that is sure to come. And maybe to die in the long run. I am a worker of government together with these guys here. We are working and we work for you. Kami po mula po noong nangangampanya siya 2015 hanggang ngayon ay talagang sinisugutanan si Pangulong Duterte. Mahal na namin. Kahit hindi nyo kami kilalang personal, iba-iba yung naidulot ninyo. Alam nyo kami, bilang kami mga maliliit na tao, mga normal na Pilipino, mga Pilipino na nasa laylayan na totoong nakakaranas po ng hirap na buhay, yung mga taong totoong naging biktima po ng droga. PRRD, hindi kami natatakot lumaban. Love you, Rodrigo! Maraming salamat po, Tay. Maraming salamat po sa lahat ng paggabay. Hindi niyo po kami pinabayaan. Lahat po ng kabutihan po ninyo will never be forgotten. Saan po ninyo ng inyong kapulisan ay mananatiling naririto upang magbigay po ng serbisyong tama para po sa ating mga kababayan. On behalf of the 225,000 men and officers of the PNP, we would like to render our snappiest salute to the Commander-in-Chief. Maraming salamat po, Tay, sa lahat po ng tulong ninyo sa PNP. Hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan. Kung maniwala ka, hihilahin ko yan. Anong gawin niyo sa kanya? Ay, pagsamahin niyo. Ito ba yung hindi naman kasama yun eh. May sasabihin na. Ano order siya o? Tingnan natin eh.
Tanga, wala ka nang magagawa mo. Isolated na si Mama? Mama, tama na yan, Ma'am. Tama na. Dami-dami na nawakan niyo ko. Sa iyong mga sundalo, kilala na ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinal sila na ginawa ko. Kaya ang nila makita nila ang tatawa na 80 anyo. Kung gano'n, okay lang ako. Hindi nyo papasukin. Make it clear. Yes, sir. Hindi pa pasok niya. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. As you said, bakit mo naman i-deny ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Lawyers are witnesses. You can always find me. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to jail. It's not our intention, sir. It's not our intention. It's not our intention. It's not our intention. Please, you what the justice. Without the legal proceeding. Lalaya lang si Presidente. Bitawan mo ako. Ayun mo. Ayun, sir. Bitawan mo nga ako. Abis ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this, right? You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Sige. Pause up, please. Pause up. Pause up. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Kayong mga kriminal na papasok sa pulis. Alam mo, sana ang pulis maganda ang reputasyon. They have to improve on their image a lot. Tumaas na yung respeto ng tao, taong bayan sa ating mga pulis. I think we have to rectify this as a Filipino and as a nation. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you? Where are you bringing it? I'm bringing you to the Hague, sir, the Netherlands. The decision has been made. I'm sick. You have to determine first if I am fit for travel. We have withdrawn and then you allow me to be brought to a body of which we are no longer a member. Hindi nga papayag ang Supreme Court yan. May mga abogado. They're actually bringing you to the Hague. Yun ang sinabi ni General Torres. That is kidnapping.
Kasi literally, kung i-recall nyo yung pagkaka-abduct sa kanya, he was not given his right as a Filipino. Issue the warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Nako, kakasakitan tayo, sir. I'm promising you. Wala na hintay. Kakasakitan tayo, sir. Anong Miranda rights? Pilipinas o sa Hague? Wala nga judge dito, sir. Sir, maniwala mo yung decision sa Supreme Court. Can you ask the Supreme Court? Wala na meron, sir. It's not in my salary grade, please. Wala yun, sir. Alam mo dito. Pero hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari yun. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi ayaw na mangyayari yun. Magdadala ng galit. Ayaw niyong papasukin. Ayaw na mapasugin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. His rights were read. He was brought to the holding area. He asked for lawyers. We provided and gave them access. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center. Allow me to consult my lawyer who is my daughter. Bakit mo naman i-deny ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chiboro was there. Secretary Hanyong was there too. And the President and I. Lumabag ba ang gobyerno sa proseso sa arrest proceedings of the custodial state? Article 59 of the ICC, the arrest proceedings in the custodial state, paragraph 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Dapat po ata dinala muna si Duterte sa isang judge or hukom sa Pilipinas. Wala nga judge dito, sir. Sir, maniwala mo yung decision sa Supreme Court. Wala na meron, sir. It's not in my salary grade, please. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, at magpakulong ako dito sa bayan ko. Isn't this an admission somehow that we don't trust our own judicial system to function or give a fair verdict? The wheels turned slowly here in the Philippines, and they were gathering evidence, and they were about to file a case. There was no case on court. We were investigating. Legislative branch makes the law. Judicial branch interprets the law. The president breaks the law. 13 years old pa lang ako, pero mulat na ako sa realidad ng buhay na to. Sa tingin niyo, tama ba ang ginawa niyo kay Tatay Digong? Ako ay Pilipino. Pakinggan niyo, humingi ako ng hustisya para kay Pangulong Digong. Kawawang ating Pangulo.
Maging isang taon na si Tatay Digong sa dahig, hindi pa sila nagde-decide kung illegal ba o illegal yung ginawa ng administrasyon na to. Kasi alam naman natin na wala talagang jurisdiction ng ICC sa atin dahil tumiwalag na si Digong Gang. Tayo ay may sariling soberanya. Tayo ay may sariling batas. Tayo ay may mga hukom dito na sila dapat mag-usig. Hindi yung sa ibang bansa. Wala silang kinalaman dito. Ito ay paglabag sa ating mga karapatan. At ito po ay walang due process of law at ito po ay hindi nararapat sa konstitusyon ng bansang Pilipinas. Against po sa konstitusyon ng ating bansa ang pagpapadala sa kanya sa dahig. Dahil wala naman po siyang nilabag na kasalanan. We're praying that they hear our petition. We expect na after itong campaign na to is totally makapag-decide na ang Supreme Court. Nabigyan nila ng tindig, bigyan nila ng atensyon ang pinail na habeas corpus ng mga anak. Dinggin nila ang habeas corpus na pinail ng magkakapatid na talagang ipresenta dito si Pangulong Duterte. Dapat sila ang manindigan na ipaglaban ang karapatan ng ating dating Pangulong Best President Rodrigo Roa Duterte. Dahil sila ang mga hukom at sila ang mga edukado, sila ang nakakaintindi ng batas ng local court natin. Kayo lang po ang makakapagbigay ng sagot kung tama ba po ang ginawa kay former President Rodrigo Duterte. Supreme Court, we demand accountability for our country. You cannot be turning a blind eye to your own country. I don't understand why you would do this. Sa Supreme Court, kami po ay nakikiusap at nananawagan. All we want is accountability. And sana, para hindi na rin po maulit. Supreme Court, we demand accountability. Supreme Court, we demand accountability. Supreme Court, we demand accountability. Now, he's still fighting. The message is to us, to the Filipino people. He's fighting for the wrong, the grave wrong that has been done to him. He, himself, his voice, his letter, his signature have been able to hurdle all of the bars the ICC has put into him. It's as though he got out of jail just to tell us, fight for me. To fight for me, you need to fight for Inday. Ako ay isang Pilipino, humihingi ng hustisya para kay Rodrigo. Ako ay Pilipino, humihingi ng hustisya para kay Rodrigo. Ako ay Pilipino, humihingi ng hustisya para kay Tatay Digong Rodrigo Roa Duterte. Panindigan niyo po ang katotohanan. Kayo po ang makapangyarihan at pinakamataas na hukuman sa bansang Pilipinas. Yan po ay aming pakiusap. Sana ay marinig nyo ang panawagan at daing ng taong bayan at maibibigay ang hustisya na tama at dapat para kay Tatay Digong. Ang 69th sa most powerful people in the world, base yan sa talaan Forbes noong 2018. Nag-ugat ito sa kontrobersyal na kampanya ng administrasyon na tuldukan ng pamamayagpag ng iligal na droga. Duterte has declared a war on drugs. Absolutely cannot underestimate his capacity
for mass unlawful violence. The International Criminal Court says it has reason to believe crimes against humanity have been committed during Philippine President's war on drugs. Kabilang sa mga international organization na naging mainit sa Administrasyon Duterte ay ang International Criminal Court o ICC. Do you think that makes you fit for the job of president? Yes, of course. Given the problems of my country, yes. I have 4 million drug addicts in my country. I said, do not destroy my country. I did what I am bound to do. Those are elections promises. Nung nangangampanya pa lang, sinabi niya, nalaman niya agad anong gusto niyo. Nakita niya agad yung problema ng action. Pinangako niya yun. Hindi pa umuupo si PRRD, may mga umiikot ng papel sa barangay kung sino ang mga nagdodroga, kung sino ang nagrarasyon ng droga, kung sino papalakan ng droga, sistema ng droga sa bawat barangay. Well, the one reason why I supported PRRD before is because I am in favor of his war on drugs. Because anywhere in the world, menace ho talaga ang drugs. And even before, when I was still a counselor in San Juan, perennial problem na po namin ang droga. Gusto kong kalabanin lahat na gumagamit ng droga, lahat ng sumusuporta po. And also, the story behind po, kaya sumusuporta po ako sa war on drugs, yung kapatid ko po is, nung bata siya, hindi niya po alam na siya pala ay ginagamit para ma-deliver ang isang droga. Hindi niya alam. So, nung nalaman po niya yun, nag-stop po siya. So, binugbog po siya ng drug addict. Hanggang ngayon po ay galit na galit ako sa kanila. Part of the legacy of our President soon, Mayor Duterte, na linisin ang Pilipinas. Bali po, para makaambag yun ako, I'm starting to help myself out of drugs today. Kasi po, pag wala po kami mga consumer, wala din po ang mga pusher. Bago pa mangyari yun, ulitin, pasurrender natin sila. Nakaintindihan mo ba tayo? Police Chief Hollanday takes personal charge of Operation Togang, which means to knock and plead. Ginagawa namin to para marin sa inyo. Ha? So yung sa kabila ng pagbisita namin dito, babaliwalain mo yung sinasabi namin. Salamat mo na rin. So ngayon kaya kami nandito, kinakatok namin kayo para bigyan kayo ng pagkakataon. Ito yung list, kailangan ayusin siya, no? Duterte's war assigns a key role to these village captains, like Zifrid. He is required to compile lists of suspected drug dealers and addicts with their addresses. When the new president assumed this office, there was a mandated law that all the village captain in the Philippines, primarily here in Marikina and in my barangay or village, must do some actions on what to do for those people who are into drug addictions or into bad vices. Pabor ako sa war on drugs ni PRRD kasi ang pamilya namin, pamilya ko mismo, ako mismo, naranasan ko kung gaano karumal-dumal ang naging broken family kami dahil yung mga magulang ko na involved sa droga. Kaya galit na galit ako sa droga na yan. Kaya pabor na pabor ako sa war on drugs ni Digong. Malaki ang pinagbago sa panahon ni Digong. Ang kapayapaan, peace of mind, nakamit namin. Kaming mga mahihirap na ultimo lang ang kita. Natikman namin ang pinagpagura namin. Especially kapag madaling araw, wala na po kami pangamba na kami mapapahamak. Talagang nagbabantay 24/7 ang ating mga kapulisan bilang pagsunod sa utos ng ating Pangulong Duterte. Well, the war on drugs of the former president, I was very much in favor of it. Let's admit, it wasn't perfect, but there was an attempt to do something about the pernicious and pervasive negative effects of the use of illegal drugs. It's a business.
pabor, napakalaki na naitulong ng war on drugs na yan. Pinakamaliliit na street sa bawat parte ng Pilipinas ay natulungan. Umangat, gumalaw ang pamilyang Pilipino dahil sa dati nilang mga problema na aksyonan. Napakalaking naitulong ng war on drugs. Nagkaroon ng takot ang kriminal, ang drogista. Nagkaroon masaya yung mga pamilyang Pilipino na may kasamang drogista sa pamilya. Yung mga magulang na namumroblema sa anak, sa apo, sa asawa, ang laki na tulong ni PRRD. Sa aming ama at sa ating amang lahat naniniwala kay PRRD na siya ay mabuting tao. Ginawa niya lang ang kanyang trabaho. Ginampanan niya lang yung pinangako niya. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. Hindi dapat dinala sa ibang bansa ang Pilipino. Dito siya dapat litisin sa bansang Pilipinas. Prosecute niyo ako, i-detain mo ako, pakainin mo lang ako, patulogin mo ako. You file charges, the worst charges that you can imagine, do it. But dito sa Pilipinas. Pabor pa rin ang karamihan sa mga Pinoy sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Sa survey ng SWS sa second quarter ngayong taon, may net satisfaction rating ito na plus 65 kung saan 78% sa mga sinurvey ay nagsasabing satisfied sila sa kampanya. And my vote, when I cast my vote for him, I hired him to do a job. And I must say, he was a very good employee. He did this job very well. There is always time to be merry, happy, and a time to be sad. A time to be healthy, strong, but as sure as the sun will rise in the east, we will get old and get weak. And a time for war, and a time for peace, and a time to be born, and a time to die. Well, I can only promise you what government can do in times like this. We all share the grief. I am about to land sa Hague. Pumirma ako sa signature campaign, Tayo Kami Naman, dahil hangad namin na makauwi na ang the best former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil wala naman po siyang kasalanan. Dahil po sa kanya, nakauwi pa yung mga OFW pa ng pandemic. Kaya kami tinupipirma para makauwi siya. Sana dinggin nila ang boses ng mga tao, mga totoong tao na pumirma sa Tayo Kami Naman. Tinawid namin ang Tayo Kami Naman na wala kaming ibang kabalikat kundi ang mga kapwa namin vlogger. Para po kay Tatay Digo, para po makalaya anak po. Tayo Kami Naman, ngayon at bukas, isang puso, isang lakas. Kung ikaw ang tumindig para sa bayan, ngayon ang bayan ang sasama sa iyo. Sabay-sabay, Luzon, Visayas, Mindanao, isang sigaw. Nilibot namin ang buong Pilipinas. Yung mga kasama po namin dito, naglaan ng kanilang oras, naglaan ng kanilang panahon, pera, para ipaglaban kung ano ang tama. Ngayong araw na ito, 162,561 na Pilipino ang nanindigan at nagsusumamo sa Supreme Court
na magdesisyon na sila sa mga habeas corpus cases ni PRRD dahil hindi tama ang ginawa kay PRRD. Well, pumirma po tayo rito, gaya ng mga ibang ordinaryong Pilipino na nalungkot sa pag-kidnap nila kay Tatay Digong. So, what is the law and what is the crime that I committed? Apparently, I was brought here not of my own volition. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Maraming salamat sa inyo sa pagpapakalat ng advokasiyang ito. They have kidnapped former President Rodrigo Duterte. 8 in the morning in The Hague at kami ay nakahanda na para pumunta sa ICC ground. Nandito kami para ipakita ang aming pusong suporta para sa kay former President Rodrigo Duterte. You will just have to kill me kung hindi ako papayag. Yung ginawa kay PRRD, marami tayo magtatanggol sa kanya. May magsisignature campaign sa kanya. May tatayo para sa kanya. Pag hinayaan natin na walang gagawin ang ating gobyerno para kay PRRD, sino ang titigil pag ikaw ang nawala? Pag ang pamilya mo ang nawala? Maganda naman ang kanyang hangarin sa bansa natin. Sana naman lumambot ang inyong mga puso. We need former President Rodrigo Duterte to come back to the Philippines. Tay, laban pa. Darating din ang araw. Makakamit din natin ang justisya. Hindi nga papayag ang Supreme Court yan. May mga abogado. Sa Supreme Court, alam nyo naman yung tama na hindi dapat si tatay kinidnap. Kinidnap siya sa Villamor. Nandun kami. Kaya dapat pakawalan na si tatay sa ICC. Kaya kailangan namin siya dito. Para sa bayan, para sa Pilipino. Sa lahat ng Pilipino na naniniwala na mali ang ginawa kay PRRD, udyukan natin ang Korte Suprema, magmakaawa tayo sa Korte Suprema. Tuloy-tuloy tayo mag-file ng ating manifestasyon. Ihatid natin sa kanila ang katotohanan na nakikita natin ang mali. At nagsusumamo tayo sa Korte Suprema na protektahan ang karapatan ng bawat individual na nandito. Supreme Court, the 16th and demands an answer. Bahala ang Diyos. Hindi siya natutulog. Ipapalikan namin sa Pilipinas! Hindi na pinakalaan na mamatay ka sa ibang bansa! Mahal na mahal ka namin sa akin, Digong! We love you! Dito kami para sa'yo! Alam namin, mahal na mahal mo kami. Mahal na mahal ka rin namin. 1, 2, 3, go Duterte, para ang Davao. Please bring PRRD back home. Nagpalakas ka. Basta't araw-araw pinagdadasal ka namin na makauwi ka. Tay, ito ginagawa namin para sa'yo kasi kailangan ka namin Makatatag ka lang dyan, ha? Kasi nandito kami para sa'yo. Gagawin namin yung part namin at makauwi ka na. Salamat, Tay. Salamat. Tuloy-tuloy po ang signature campaign at inaasahan po namin na mga kababayan namin na hindi pa nakakapirma ay sasama sa atin para manindigan. Ito ay hindi lang para kay PRRD, ito ay para sa kinabukasan ng lahat ng kapamilya natin at ng mahal natin sa buhay. Ini-invite ko po kayo na pumirma po at samahan po ninyo kami dito sa campaign na to, signature campaign, kay kami naman. From Discord to Twitter to Facebook, represent the Filipino people who truly love you around the globe. Gagawin ang lahat, mapauwi ka lang. Kaya tay, kami naman. Kanino ako magpabiling sa lubuan, I will remain